Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The Leo News Unfiltered. Okay guys, nakita niyo ba na itong balita ay kung saan itong si Duterte, Sara Duterte, malaki pa rin yung lamang niya kay former Vice President at ngayon Mayor ng Naga, Leni Robredo. So, let's talk about that. And ito na ba yung sinasabi nilang panalo na si Sara Duterte? So, we'll see, okay? At basahin natin 'to galing sa, One News, sa Facebook nila. So, kung nakikita niyo sa right side, so Vice President Sara maintain a lead over Naga City Mayor Leni Robredo in Pulse Asia latest 2028 presidential preference survey commissioned by Stratbase Group. Okay, so na-commission 'to ng Stratbase para sa kanilang, studies, okay? At, ito ay para sa 2028. Actually, kung titignan mo yung ilang taon pa, ah, 1 at kalahati taon pa bago mag-2028, 'di ba? So ginawa 'tong survey na 'to from May 3 to May 7, okay? At, kitang-kita dito, 51% daw yung suportado si Sara para sa pagka-presidente, while 41% kay Robredo. Down from 43% noong last February, March poll. Kasi nag-survey sila last February to March. Okay? At ayon dito, Duterte has already announced her intention to run for president in 2028, while Robredo said that she does not plan to seek any national post in the next election. So, ano sa tingin nyo guys? Kasi kung iisipin nyo, si Sara Duterte mismo, hindi na siya umaangat. Okay? Ah, after niya i-announce na gusto niya maging presidente kasi daw ginigipit siya ng ano ng gobyerno, eh ah, nag nag-announce siya ng pagiging presidente para sa malalapit na 2028 election. At pagkakatanda ko, ito yung pag-announce niya bago mangyari yung impeachment proceedings. So never, after that, never mo na siya nakikitang umaangat sa surveys, okay? At 51% yung kanyang survey, 41% kay Lenny. Imagine 10 points lang yung kanilang difference, okay? So let's learn more yung actual na survey sa Pulse Asia, and then ikukumpara natin yun yung last February to March. Okay? So punta tayo sa another tab galing sa Philippine Star. Ito yung actual survey. So kung saan nakikita nyo, 2028 election presidential preference May 3 to May 7. Okay? At ayon dito, so kung titingnan nyo si Sara Duterte, 51%, and Lenny, which is 41%. So kung i-breakdown yan, 48% sa NCR, panalo si Sara. 46% lang si Lenny. So only 2 points. Okay? Now sa balance Luzon, 33% lang si Sara Duterte while 55% si Ma'am Lenny. So malaki yung lamang niya, 55%. Now 50% sa Visayas kay Sara, while kay Ma'am Lenny is only 46%. At ang pinakamalaki, kung nakikita nyo, 91% sa Mindanao kumpara kay Lenny. Siyempre yan ang baluarte ng mga Duterte. Alright? Now, kung ilalagay natin sa classes A, B, and C, okay? Lamang dito si Sara Duterte ng 54%, while kay Lenny only 39%. Sa class D, 50% at 42% kay Lenny Robredo. Sa E, ito yung sinasabi natin na 55% from the poorest of the poor at 37% kay Ma'am Lenny Robredo. Okay.
So far 'yan ang breakdown from May 3 to May 7, 2026. So kung iisipin niyo guys, si Sara Duterte nag-announce siya ng gusto niya maging presidente as early as this year, 'di ba? At kung iisipin niyo, hindi yung last year na surveys na grabe yung lamang niya, like more than 20%, kumpara sa mga ibang kandidato. While now, mas konti na lang, 10%. Imagine niyo si Leni Robredo, hindi siya nag-a-announce ng any candidacy, tuloy-tuloy lang yung kanyang trabaho doon sa Naga City, right? At si Sara naman, ah, napakatahimik niya ngayon, kung iisipin niyo. So, I think ayon sa mga, um, strategists, political strategists, nagso-soften na daw si Sara Duterte kasi, ah, nagiging bad image na yung wala siyang ginagawa at yung wala siyang sinasabi sa mga issues. So, nagiging ano na lang siya, nagiging tahimik na lang siya, right? Ang last natin na nalaman is si Sara Duterte mismo nasa The Hague, instead na nakikita natin siyang nagtatrabaho dito sa bansa. So, kitang-kita mo yung isa nagtatrabaho sa Naga City at yung isa naman nasa The Hague. Ayun na nga yung sinabi ni Sara Duterte, kung meron siyang pinapagawa, pinupukpok niya lang sa kaniyang mga alagad. While yung isa, si Ma'am Leni, more na nagtatrabaho siya, nakikita mo talaga kung paano siya magtrabaho, 'di ba? So that's the difference between the two. Isa nag-announce, ah, halos nasa ibang bansa, walang isa hindi pa nag-a-announce, kalahati na, 10% lang yung difference, tapos, wala pang announcement, pero ang konting-konti na lang yung lamang niya, 'di ba? Konting-konti na lang yung lamang ni Sarah kay Ma'am Lenny. So that means hindi invisible itong si Sara Duterte. Ano siya, beatable siya for 2028. At remember, hindi pa po lumalabas yung mga ebidensya na dapat malaman natin sa impeachment trial for the next weeks. So I think ayon sa Senado, which ang daming drama ngayon, mangyayari yung impeachment trial around July, okay? Kasi nga, pinaplansyado na nila yung kailangan gawin and all that. Okay, now, let's take a look on yung February to March, okay? Ito, punta tayo sa 'yan. So, dito naman sa Billionaire News Channel, nakita natin yung informasyon last time, itong survey na 'to nilabas May 4, okay? At itong survey na 'to from February 27 to March 2. This is before the impeachment proceeding ni Sara Duterte. Kitang-kita mo, 51% si Sara, si Ma'am Lenny is only around 43. So, ang difference dito is ano ba, about, eh, 8%, 'di ba? So, medyo bumaba si Ma'am Lenny, right? Ewan natin kung ano yung difference o kung anong nangyari dun, pero definitely hindi pa rin malayo yung agwat nilang dalawa, okey? At pag-iisipin niyo guys, for me, ah, 'pag siguro mas malapit na yung 2028 election, we'll see kung talagang hindi na matutuloy 'to si Ma'am Lenny. But definitely kung mag-a-announce siya sa pagkapresidente prior to the election, ang momentum ng kanyang survey definitely tataas siya. Kasi sa lahat ng kandidato sa dalawa sa kanila, siya lang talaga yung nakikita mo nagtatrabaho. Yung isa pag-aalagala, pupunta ng Japan o ano pa,
Last time nasa Australia, The Hague, mga European countries, pero hindi mo nakikita nagtatrabaho. Puro ano na lang, eh, punta siya ng mga, high school, elementary, graduation day. Pero kung titignan mo yung nasa lamesa siya at nakikipag-usap sa mga government officials or ano man, wala, eh. Unlike si Ma'am Leni Robredo, isa sa mga achievements niya ngayon ay naging highly urbanized yung kanyang siyudad, ang Naga City. So uh, pino-claim ni, Bongbong Marcos yung Naga City as highly urbanized city. So, kitang-kita mo yung achievements, difference nilang dalawa. So, wala talagang kung makikita na 'to ng tao mismo, I think that the numbers can still change at mas malapit na kayo yung kanilang yung pag-match ng punto kada isa. Okay guys? So ano sa tingin niyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa video or komento sa survey, paki-comment po sa ating comment section kung nagustuhan niyo po ito. Please hit the like and subscribe button. Salamat sa mga nanonood and see you sa susunod na video.